Magandang Martes ng hapon, Luz Viminda, Luzon, Visayas at Mindanao, Visayas, Luzon. Sa ating mga kababayan, mayong hapon, kaninyong tanan, mga Bisaya diha. Kamusta mo diha mga bay, mga dodong, mga inday, mga sano, mga sana? Kamusta po ang inyo pong araw na ito? Today is Tuesday, December 23. Ilang araw na lang bago magpasko. Ay nako, 2 araw na lang pala. 2 tulog na lang pala. Pasko na! Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Makialam. Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Ngayon po ang hapon na ito ng Martes sa Pilipinas, mga kapartner. Magandang araw, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ano man ang inyong oras, saan man kayo naruroon sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga overseas Filipinos dyan sa Asia, sa gitnang silangan, sa Europa, sa Amerika, North, Central, South America. Isama na natin yung Africa. Isama na natin ang Australia. Sa North Pole, South Pole, kay Santa Claus. At saan man naabot ang ating malakas na signal, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Makialam. Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Ngayon po ay Tuesday, mga kapartner, kaya tayo po ay live nang napapanood sa atin pong official YouTube channel na DZAR 1026 News. Sa lahat natin mga kababayang nanonood ngayon sa inyo pong mga YouTube channel o sa atin pong YouTube channel, abay mag-subscribe, mag-like na po kayo. At huwag kalimutan, i-share nyo rin po ang atin pong live streaming ngayon, mga kapartner. At syempre, mag-iwan po kayo ng inyo pong mga komento, ng inyo pong mga mensahe sa atin pong comment section, mga kapartners. At babasahin po natin yan maya-maya lamang po. At syempre, tayo rin po ay live na napapanood sa atin pong official TikTok channel. Dito po sa DZAR 1026 SMNI Radio. Kamusta kayo dyan, mga kababayan ko? Tap lang po sa inyo mga screen, mga kapartner, yung mga nasa TikTok natin at yung mga nasa live naman natin sa YouTube. Share lang kayo. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa lahat po ng mga nagpapakulay dyan. Palakpak naman dyan. Sa mga kapatid pala natin ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong lahat, magandang araw. Welcome sa ating programang Makialam, mga kapartner. Makialaman na! Topiko po natin ngayon, bumuelta po si Vice President Sara Duterte laban po sa mga ipinupukol na akusasyon sa kanya. At naniniwala itong pangalawang Pangulo na itong mga akusasyon na ito ay laban sa kanya pong posibleng kandidatura sa pagka-presidente sa 2028, mga kapartner. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero bago muna ang lahat, magbasa muna tayo ng mga komento. I-post nyo na po ang inyong mga komento, mga kapartners. Isama nyo na rin ang inyo pong lokasyon. Huwag kalimutan ilagay po ninyo ang inyo pong mga lokasyon, mga kapartners, para alam po natin saan naabot ang ating boses. Higop muna tayo ng kape habang inaantay ko ang inyong mga mensahe. Kape-kape kayo dyan. Unahin muna natin ang pagbasa dito po sa ating YouTube channel. Si Arcelia Zenea, present dito. Sabi niya rito, mapagpalang hapon, Admar. DZR 1026, all subscribers, viewers at listeners. Pagpalang hapon din sa iyo diyan, Ate Arcelia Zenea ng Hong Kong. Si Telma Tobias naman, magandang hapon sa iyo diyan. Sabi ni PB503, RIP Abante. Naku po. Si Josie Morales naman, good afternoon po sa lahat. Magandang hapon din sa iyo diyan, Josie. Arcelia Zenea, sabi niya, magandang hapon, Admar. Jason Kapispisan, good afternoon po, Admar. Good afternoon din sa iyo, Jason.
Si Sorina Habalya, good afternoon po sa lahat dyan. Magandang hapon din sa iyo. Josie Morales at si Sorina Jubalia, maraming salamat sa pagtugon din sa greetings natin sa mga kapatid natin ng mga Muslim. Si Robelito Viguas, good afternoon, watching from Cagayan de Oro City. Oy, kamusta to mga tsada diha? Tsada pa ba gihapon? Si Sheshe naman, ano bang pinaglalaban dito sa buhay? Sa TikTok. O, sino pa bang mga meron dyan? Si Domsky. Good afternoon, Admar. Good afternoon din sa iyo dyan. May nanonood pala ngayon sa atin dyan po sa Lebanon, si Julie Banguel. Uy, dinilit niya. Basta sa Lebanon siya nanonood. Si Jason Capispisa naman, nanonood sa atin ngayon dyan sa Sharjah, United Arab Emirates. Hindi ba kayo uwi dito sa ating bansa magpapasko? No, yung iba talaga na medyo malayo-malayo sa Pilipinas, mga kapartner, at mahaba-haba pa yung kanilang kontrata, tiis-tiis muna, no? Alam naman natin kung ano ang dahilan kung bakit sila nagtatrabaho sa ibayong dagat, no? Para magbigay ng magandang kinabukasan sa atin pong sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang pamilya po. Watching from Antipolo, Rizal, si Andres Amp 29. Tama ba ito? Andres Amp 29. Maraming salamat sa panunood sa atin. Ha? Sino pa ba? Post nyo lang. Lorena Lawas, good morning, Admar. Pero hindi na sa Qatar siya nanonood. Hindi pa nakukulong si Martin Luther. Lorena Lawas, si Julie Banguel, Merry Christmas to all. Si Lola Bingo of Denmark. Uy, nagbibingo ka pa rin dyan, Lola. Sabi niya rito, Happy Holidays, Admar, at sa lahat. Si Amiga Comerot. Tama ba to? Have a blessed Tuesday, Admar, from Hong Kong. Ay, sa mga taga Mindanao diha, may yung hapon, may pagpanikay-sikay yung sabay lamay karong hapuna. There is kauluhan, medyo din madag-umon. Si George Kanya, good afternoon, Admar. Shout out from Antipolo City. Maraming salamat sa panonood dyan sa Antipolo City. Si Dominador Hitoria, sana makalabas si PRRD. Si Sorina Jabalia, watching from Malaysia. Maraming salamat ha. Oo, post lang po kayo mga kapartners. Teka lang, i-repost lang natin dito sa ating sa ating ating sariling TikTok. Ayan, para marami po ang makapanood, mga kapartners. Kaya mag-tap na po kayo sa inyong mga screens, mga kapartner, ha. Huwag kalimutan, i-tap nyo po at mag-subscribe po kayo, ha. I-share lang natin. Ay, sa lahat pa naman nanonood sa atin sa Smart TV, malaki yan malaki yung ating mukha din pag malaki yung screen. Oo, siguro malaking porsyento po ng mga viewers po sa lahat, no, combined, lalo na sa live, nanonood sa atin sa pamamagitan ng mga Smart TV, malaki na television, mga kapartner. Kaya yung aking pisngi, malaki din. Okay lang sana yung cellphone, no? Kasi maliliit lang dito, pag nanonood ka sa television, makikita yung pores. Si Ismailita Arzadon ng Singapore. Sabi niya dito, hi, good day, Sir Admar. From Singapore with love. Hindi ka ba uwi ngayong Pasko? Si Riziel naman, 3260, watching here in Taiwan. Partner Admar, God bless. God bless din sa iyo dyan. Mabuhay kayo sa ating mga OFW na nagsasakripisyo di uwi sa kanilang mga kamag-anak, di uwi sa Pilipinas. Magkokonting sakripisyo ulit sila. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Saludo tayo sa mga overseas Filipinos, no? Christmas greetings watching from Melbourne, Australia, from the land down under. Si Valerie, parang nito basahin, Nisnas 3414. Maraming salamat sa panonood sa lahat ng ating mga overseas Filipino. Si
Sino pa ba ang mga nagpapabati rito? Ayan, si George Kanya, nabati na ito. Si Telma Berino, oo, magano na kayo. Follow, maraming salamat sa pag-follow. Evelyn01, maraming salamat po sa inyo. Kung meron kayong mga greetings dyan, anniversary greetings, Christmas greetings, New Year greetings, hiwalay greetings, enemy greetings, okay din yan. I-post nyo lang. Ernie Barrera, maraming salamat sa panonood. Rachel 3260, okay? Diba meron dyan sa mga numero-numero na yan? Baka birthday yan, no? 1960 to 3414. Okay? Tuloy-tuloy lang kayo mga kapartner. Sa pagpapadala ng inyo po mga mensahe, alamin muna natin ang mga balitang dapat po ninyo malaman. Mga balitang nakala po ng SMNI Radio. Narito na! Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Kayo ba'y gumagamit po ng mga expressway, lalo na dito po sa southern na bahagi po mga kapartner? Ito po ang mga expressway under po ng San Miguel Corporation. Parang nakagawian, tauna na pong ino-offer ito. Maraming salamat kay Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Abay, magbibigay po ng libreng toll ang San Miguel Corporation po mga kapartner sa mga motoristang babiyahe, papasok at palabas ng Metro Manila sa lahat po ng kanilang mga expressway. At batay nga po dito sa anunsyo ng SMC, kabilang sa mga magpapatupad ng libreng toll ang South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway, Skyway System, ang Skyway po mga kapartner na IAX, at Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Dito sa north naman ito. Ayan lang yung sa kanila ha. Ulitin ko lang ha, ito yung mga expressway under po ng San Miguel Corporation na iwi-waive yung kanilang toll. Ibig sabihin libreng dumaan. Tauna na ito Magtataka kayo po mga kapartner pagdaan nyo sa mga toll gate, nakataas na po yung mga beam. Dire-diretso na kayo, wala na kayong babayaran. Ano bang oras yan? Anong araw ba yan? Magsisimula po ang libreng toll alas 10 ng gabi, Disyembre 24. Bisperas po ng Pasko, December 24. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga yan ng araw ng Pasko. Libre po ang toll. So, mismong sa Bisperas, pag uuwi kayo, dadaan kayo dyan, pwede kayo, wala kayong babayaran. Sa December 31, muli ang babalik. December 31, ang libreng toll ay alas 10 pa rin ng gabi at magtatapos alas 6 ng umaga kinabukasan, January 1. Bagong taon na po yan mga kapartner. Inaalala naman ng SMC sa mga motorista na tiyaking ligtas ang pagmamaneho lalo na ngayong holiday season. Yung blow bag, i-check nyo po yung battery, lahat. Sa mga nagmamaneho dyan, alam kong na-memorize nyo na kung ano po yung mga dapat laging tatandaan kapag babiyahe kayo by land, mga kapartner. So, safe kayo yung travel bawal po magmaneho, wag na po kayo magmaneho pag lasing. Pag galing kayo ng party, Christmas party, inuman, ako po. Mas maigi po na matulog muna kayo sa daan hanggang sa mahimasmasan po kayo. Oo, kaysa sa mahimasmasan kayo, pagising ninyo, nasa ospital. Okay lang kung nasa ospital, kung nakita mo na si San Pedro. Kaya mag-ingat po mga kapartner sa pagbiyahe po ninyo. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, inanunsyo naman po ng MMDA, Metro Manila Development Authority, ang suspensyon ng pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme simula po ngayong araw, December 23 at sa mga susunod na araw. So asahan din po ninyo yung traffic. Nako po. Kasi holiday mga kapartner, sa ano kasi regular na mga holiday po, minsan wala yang implementation ng number coding. Pero pag dadaan ka, lalo na dito sa EDSA, pag regular na mga holiday, okay siya, hindi siya traffic. Pero pag panahon ng Pasko, lalo na ngayon, December 23, December 24, asahan nyo na po,
ito yung klase ng holiday na masigit po yung daloy ng trapiko. At asahan nyo po na magagamit ng mga motorista ang kanilang mga nakatagong mga sasakyan na may coding sana ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod. Ito po mga kapartner ha. Ito po ay mag-uumpisa December 23 ngayong araw at sa mga susunod na araw ngayong holiday season. Ayon po sa MMDA, hanggang Disyembre 25 po ha, araw ng Pasko. 23, 24, 25. Okay, pag 26, balik po yung number coding. Okay, babalik po ulit siya December 29 hanggang Enero 2, 2026. Kansilado po ang number coding mga kapartner. Ang paliwanag po ng tanggapan ng MMDA, automatic ang suspended ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Ay, December 30 po, result day po yan, mga kapartner ha. So, 29, 30, tapos ano na yan weekends. So, asahan po yung pagsikip ng daloy ng trapiko natin sa mga panahong po yan ha. Habang ang suspension ng number coding sa Disyembre 29 at Enero 2 ay dahil naman po sa Memorandum Circular 111 ng Office of the President kung saan walang pasok sa lahat po ng tanggapan ng pamahalaan upang mabigyan ng sapat na oras ang mga kawani na makapagdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Doon naman po sa merong inaantay na pera kaso hindi po bukas ba ang bangko? Ang alam ko bukas ang bangko. Hanggang ngayong araw, wala bukas, 24, wala rin sa 25. Babalik yan sa 26. Okay? After ng 26, break ulit. Tapos sa 29. Okay, Lunes. Tapos break ulit. Wala kasi holiday po yan. Tapos babalik ulit sila ng Biyernes, January 2. So, doon sa mga magbabangko. Pero yung mga ATM naman, bukas naman po yan kahit na meron pong holiday. Oy, si Manong Dante diha diha sa Bungaw, Tawi-Tawi, kauban si Antiging, Uncle Mario, si Cristal, Ate Cristal, Kuya Jerome, ug sa inyong tanang hurot. Sarog dili mahurot ba diha? Hurot dyan na. Dyan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Maligayang pakikinig at panonood po sa atin. Samantala, sa iba pa natin, si Wilma Alhambra, sabi niya rito, Merry Christmas to SMNI family, KOJC, kay Pastor, watching from Hong Kong. Maraming salamat po ha sa mga nanonood sa atin. Di ba kayo uuwi? Sa lahat po ng mga umuwi, merong umuwi, si Lilia Antonio ata yung umuwi, galing ng Singapore, dito siya magpapasko. Maraming salamat ha. Okay, si Grace Cordova pala nanonood sa atin ngayon dyan sa Bahrain. Si Dominador Hito Ria nanonood sa atin ngayon dyan sa Lamitan, Basilan. Okay. Si Lynn 5976 sa YouTube nanonood siya. Sabi niya rito, hi Admar, watching from Hong Kong. Okay. Wish ko ngayong Pasko makalabas na si Pastor Apollo at PRRD, sabi ni Gel 903311. Okay, thank you po. Si Pat Kibite naman dyan sa Kuwait, maraming salamat sa panunood. Samantala, record breaking ang naitala po ng pagdagsa ng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Naku po. Ayon pa sa New NAIA Infra Corporation, umabot sa 171,000 mahigit na mga pasahero ang naitala sa loob lamang po ng isang araw. Ito po ay naganap December 20. Ito na ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng paliparan. Ang tanong dyan, pag marami, kung pinakamarami, hindi naman nag-expand pa yung ating airport, nakayanan ba? Sa Terminal 3 daw po ang humawak ng may pinakamalaking bahagi ng passenger traffic na mahigit sa 70,000 mga pasahero, habang umabot naman sa 950 flight movements ang naitala sa parehong araw. Inaasahan naman ng NNIC na abot sa 2.55 million passengers ang daraan o gagamit po ng NAIA mula December 20 hanggang sa Enero 4 na po ito. Ito ay 5% mas mataas kumpara sa passenger traffic nung nakaraang taon. Maaari ding lalagpas sa 13,700 flights ang hahawakan po ng paliparan ngayong holiday season
Sa kabila ng operasyon lampas sa kapasidad, iginiit ng NNIC na nananatiling kontrolado ang galaw kasabay po ng paalala sa publiko na maglaan ng mas mahabang oras sa pagbiyahe at check-in. Ang advice talaga nila 2 to 3 hours. Dapat nandyan po na po kayo sa airport bago po ang inyong flight. Huwag po kayong magpakakampante. Ha? Dahil hindi nyo ma-expect yung traffic, lalo na kung sa NAIA kayo. Gagamit kayo sa NAIA. Babiyahe kayo, wala pa naman tayong railway system. Hindi pa konektado yung ating railway dyan papunta sa NAIA. Baka mahuli po kayo mga kapartner. So at least 2 to 3 hours nandyan na po kayo sa airport. Kasi magdagsa na po yung tao ngayon. Ganon din po sa mga babiyahe sa mga pantalan, sa mga barko mga kapartner. Depende ito kung gaano kalaki po yung kabisi yung port. Pero yung sa Batangas mga kapartner, may mga ganyan dito sa Metro Manila. So paglaanan ninyo ng mahaba-habang oras. Dapat nasa na kayo pantalan para hindi po kayo iwan ng barko. Okay, sige. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin dyan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Si Minda Malunes pala ng Hong Kong nanonood sa atin. More power po from Tokyo, sabi ni Zorina Takahashi. Maraming salamat sa panonood ha. Okay, dito naman tayo sa iba pang mga balita. Target po ng Department of Transportation na DOTR na matapos ang mahigit 16,000 housing units hanggang sa katapusan po ng 2026. Para saan ba itong housing units na ito? Di ba DOTR yan? Abay, para daw po yan sa mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR. Ayon po sa Department of Transportation, katuwang nila ang Social Housing Finance Corporation at National Housing Authority sa pagtatayo po ng mga pabahay dyan po sa Laguna, sa Cavite, sa Pampanga, sa Bulacan para po sa mga maapektuhan ng South, North at North segments ng proyekto. Layunin po ng 147-kilometer SCR na mapababa ang biyahe mula Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna. Mula sa 2.5 oras, magiging na ito. Or mula sa 4 na oras na biyahe, magiging na ito, 2.5 oras. So, malaking tulong po yan kung matapos talaga itong North-South Commuter Railway po mga kapartner. No? And yun sanang mga housing units na paglilipatan ng mga relocate ng mga kababayan po natin dahil nga po sa tatayo nitong proyekto na ito, sana mas maganda yung oportunidad ha. Hanapan nyo talaga ng pamamaraan para hindi po bumalik. Baka ibenta lang yung mga unit na yan. Ibenta nila o di kayo parentahan tapos sila babalik ulit dyan sa dito sa Metro Manila. So, bigyan ng oportunidad, malapit sa paaralan, sa palengke, sa kung ano-ano pa, na hindi din sila mahihirapan ng ating mga kababayan. Samantala, sa iba pang mga balita mga kapartner, ang Pilipinas daw po ay handang tumulong bilang tagapamagitan sa pagitan po ng Thailand at Cambodia. Kaugnay po ito sa patuloy na tensyon sa kanilang hangganan o border. Ito ay kasunod ng pagdalo ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang special meeting ng ASEAN Foreign Ministers sa Kuala Lumpur na pinangunahan ng Malaysia bilang kasalukuyang ASEAN Chair. Ayon po sa DFA, handa ang Pilipinas na gumanap bilang facilitator o mediator kung papayag ang dalawang panig sa sandaling pamunuan nito ang ASEAN sa Enero ng susunod na taon. Binigyang diin ng Pilipinas ang suporta nito sa mga mapayapa at diplomatikong hakbang para sa pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Why not? Kung maganda yung ating relasyon with Thailand at Cambodia, pwede tayo tumulong. Ayan yung maganda. Tutulong tayo para makamit po yung kapayapaan. Ang kawawa po dyan yung mga mga tao mga Cambodians, mga Thai na maapektuhan nga po ng sigalot po talaga mga kapartner. Sa gera po kasi, wala po kasing panalo dyan. Lahat po talo mga kapartner. Kaya wag na tayong mag-asam na magkagera dito. Ang Amerika nga, umiiwas na po sa military conflict. Mas maigi pa na palakasin daw yung kanilang ekonomiya. Makipag-compete sa mga malalakas din ng mga bansa. Sa atin, nakikipag-compete ba tayo? Ngayon, panahon pang pag-competition sa politika
Oo, kaya kawawa si Juan de la Cruz. Hindi pa umuunlad. Yung oportunidad na umunlad ng kanyang pamumuhay, mamaya na lang. Unahin ko muna itong political career ko. Ay, nako. Samantala sa ibang balita mga kapartner, itinaas po ng Estados Unidos o ng US Department of Homeland Security o DHS sa $3,000 yung tinatawag nitong exit bonus. O magkano ba yung $3,000? I-multiply nga natin sa 58 pesos. Ito pala yung alok nila ha, yung tinatawag nilang exit bonus. 3,000 times 58 pesos. Malaki na ito ngayon eh. 174,000. Para sa mga undocumented migrant na kusang aalis sa Estados Unidos sa ilalim po ng programang self-deportation ng Trump administration. Meron pang ganitong si President Donald Trump, yung mga walang dokumentong mga migrante, diyan po sa Estados Unidos. Kung wala daw po kayo, meron pala silang iniaalok na exit bonus. $3,000 ibibigay po sa inyo. Mula sa dating $1,000, tinasan nila tatanggap na ngayon ng $3,000 libreng pamasahe pa uwi. O sa mga Pilipino dyan na walang mga dokumento, medyo naghigpit kasi ngayon yung Trump administration, no? Bahagi pa rin yan ng kanilang Pilipina first. America first, mga kapartner, no? Hello rin sa iyo, G, ha? Good afternoon din sa iyo. O mga kapartner, so yan ang tawag nito. Yan po ang pamamaraan ngayon ng Trump administration. Medyo naghigpit siya doon sa mga TNT na mga walang mga dokumento nasa sa inyo. Pero magandang oportunidad ito, ha? Kasi meron silang crackdown doon eh. Kaysa sa mahuli kayo, pwede nyong i-avail ito. $3,000 din ito, no? Meron pang libreng pauwi sa kanilang probinsya, sa kanilang bansa. Okay? At posibleng waiver sa ilang civil fines. Ang mga migranteng magre-rehistro at makakaalis ng Estados Unidos bago ang December 31. Nako, hanggang December 31 na po pala ito. O baka meron kayong kakilala doon, ha? Sa Amerika na hindi pa dokumentado. And kumbaga gustong mag-avail nito, meron palang inaalok ang US government doon. $3,000, libreng pamasahe at posibleng pag-waive sa mga civil fines. Pero hanggang December 31 lang daw po yung kanilang dito sa offer nila. Ayon po sa Homeland Security ng Estados Unidos, kapag napatunayang kwalipikado, ibibigay ang insentibo matapos makumpirma ng pamahalaan na tuluyan ng nakaalis ng bansa ang isang individual. Sinabi po ni Homeland Security Secretary Kristi Noem ng mga hindi sasamantala o hindi mag-avail sa kasalukuyang alok ay maaaresto at hindi na papayagang muling makabalik sa Estados Unidos. Ay, kawawa naman. Bahagi man ito ng holiday season campaign ng pamahalaan upang pabilisin ang pagtanggal sa mga undocumented migrant at mabawasan ang gastos ng gobyerno. Matatandang tinatayang aabot sa $17,000 ang gastos sa bawat pag-aresto, pagkulong at deportasyon ng isang migrante. Ayon sa datos, halos 150,000 ang na-deport at 13,000 ang nag-self-deport sa unang 6 na buwan ng ikalawang termino ni President Donald Trump. Pag-isipan niyong mabuti, kung meron kayong mga kakilala dyan na mga kakilala ninyo mga tawag nito, mga kamag-anak ba ninyo, ng mga undocumented, magiging subject niyan, mahirap po yan mga kapartner, no? At yung at least meron silang iniaalok ngayon, $3,000, mga din yan, mahigit, magkano ba? 174,000 pesos ang halaga po niyan, tapos may libreng pamasahe pa. So pag-isipan nyo mabuti. Samantala sa ibang balita mga kapartner, personal na ipinadama ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang paghanga sa mga tauhan nito na nasugatan sa nangyaring engkwentro sa lalawigan ng Quezon. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi nag-iisa sa oras ng pagsubok.
Ito ang iginiit ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melenzo Nartates Jr. sa mga tauhan nito kasunod ng pagbisita sa United Candelaria Doctors Hospital sa Quezon upang personal na kumustahin ang mga sugatang pulis at magbigay ng huling paggalang sa isang kasamahang nasawi sa tungkulin. Sa gitna ng mabigat na sitwasyon, pinili niyang personal na makiramay sa kanyang mga tauhan at kanilang pamilya. Isinagawa ang pagbisita matapos ang armadong engkwentro noong gabi ng Disyembre 19, taong 2025 sa Barangay Road malapit sa sitio Pulyok, Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon. Habang nagsasagawa ng mobile patrol, nakasalubong ng mga pulis ang ilang armadong individual sa may taniman ng saging. Isa sa mga sospek ang nagpaputok ng baril dahilan upang ipagtanggol ng mga pulis ang kanilang sarili. 2 ang nasugatan at isa ang nasawi sa insidente. Sa ospital, personal na iginawad ng acting PNP chief ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan sa mga sugatang pulis bilang pagkilala sa kanilang katapangan at sakripisyo. Tiniyak din niya na agad na naibigay ang tulong pinansyal upang makatulong sa kanilang gamutan at paggaling. Naglaan din ng tahimik na sandali si acting PNP Chief Nartates upang magbigay ng huling paggalang kay Patrolman Ron J. Chavez ng 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company na idinaklarang dead on arrival matapos ang engkwentro. Sa kanyang presensya, naghatid si acting PNP Chief Nartates ng malinaw na mensahe. Hindi nag-iisa ang mga pulis sa oras ng pagsubok. Ang bawat tapang ay kinikilala at ang bawat sakripisyo ay pinapahalagahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Pagsaludo ha sa mga tapat na mga pulis sa kanilang tungkulin. Ha? Pera talaga yung mga abusado. Ha? Pera yung mga low bender. Pero doon sa mga tapat sa kanilang tungkulin, sa pagsiservisyo sa taong bayan, saludo po. Pagsaludo po sa inyo. Merry Christmas from Kuwait, sabi ni Pat dito. Nanonood pala sa atin ngayon sa San Antonio, Texas, si Eugenia Nyaravina. Maraming salamat po. Si Zarina ng Tokyo, si Minda Malunes. Maraming salamat po. Arlene Martin. Okay, sabi niya dito, stay healthy always. May God's countless blessings shower on you, Pastor Apollo Sikibuloy. And si Kyoko Sudoog, bumabati din ng Merry Christmas. Ganon din si Rolly Manoy, si Inday G, dyan sa Taipo, Hong Kong. And sa Salug Municipality, Zamboanga del Norte, maraming salamat. At kay Eugenie Tara, kay Eugenie, nanonood sa atin ngayon dyan sa United Kingdom. Ay komento naman po yung dating opisyal, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC matapos pong pagtibayin ng Court of Appeals ang conviction sa child abuse case ng mga tinawag niyang parente ng CPP-NPA-NDF. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Hinatulang guilty ng Court of Appeals o CA sina former ACT Teachers Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Congressman sa Turo Campo at iba pang personalidad sa kasong child abuse at kidnapping sa Davao del Norte noong 2018. Pinagtibay ng CA ang desisyon ng Tagum City Regional Trial Court na sentensyahan sila Castro, Ocampo at iba pang sospek ng hanggang 6 na taong pagkakakulong dahil sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatandaan na 14 na mga menor de edad ang itinakas ng grupo ni Castro at Ocampo mula sa isang salumpungan school sa Talaingo, Davao del Norte. Nauna nang ipinasara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng salumpungan schools dahil nagiging training ground ito ng mga NPA. Ang salumpungan schools ay hindi accredited ng DepEd na nagtuturo noon sa mga kabataang katutubo na kamuhian ng gobyerno para maging NPA fighter. Para kay former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy, malaking dagok sa recruitment ng CPP-NPA-NDF ang desisyon ng Court of Appeals. Maraming salamat talaga sa Court of Appeals kasi kung hindi gagamitin nila yan. Bakit? No? Para ma-recruit ang mga anak natin. Umaasa naman ang Makabayan Coalition na babalik na rin ng Supreme Court ang desisyon ng CA. Nauna nang tinukoy ni dating Pangulong Duterte na legal front ng CPP-NPA-NDF ang Makabayan. Welcome development naman para sa dating NTF-ELCAC spokes ang CA decision dahil pati mga preso ay nire-recruit na umano ngayon ng mga makakaliwa. Kasi habang nagsasalita tayong lahat, habang nag-aaway-away sa politika, ang salot na yan, itong mga komunistang, teroristang ito, they're very focused on recruiting our children. Kahit sa BJMP, nagre-recruit sila.
Nanawagan naman si Dr. Badoy sa mga Pilipino na huwag magpaloko sa propaganda ng CPP, NPA, NDF dahil sila ang mga tunay na kalaban ng gobyerno at ng sambayan ng Pilipino. Ang Pilipino na mismo ang lumalaban sa kanila, dyan mismo sa social media, sa pages mismo nila na hindi sila nakakasabat, di ba? Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Grabe yung nakita kong larawan, no? Kung verified talaga yun na naganap doon sa UP grounds. Di ba, yan yun silang mga estudyante, mga paaralan, huwag kaming i-red tag. Pero pinapahintulutan nila yung mga protesta. Meron pang nanawagan na sumali sa bagong hukbong-bayan, New People's Army. Ayaw nyo ma-red tag kasi kayo naman nagre-red tag sa sarili ninyo. Naku po. O mamaya may komento dyan si Congressman Pulong Duterte po, mga ka-partners, maya-maya po yan. Samantala, sa iba pa nating mga balita, yung General Appropriations Bill, posibleng mapirmahan ng Pangulo sa 2026 pa. Oy, narito ang balita ni Troy Gomez. Sa sesyon sa Senado araw ng Lunes, Desyembre 22, ipaniliwanag ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian kung bakit kinakailangang ipagpaliban ang ratifikasyon sa 2026 General Appropriations Bill. This is to give time for the printing of the draft enrolled bill because our direction is to print the draft enrolled bill, share it with the BICAM conferees as well as the other senators. Kaugnay nito, ang draft enrolled bill at BICAM report ay inaasahang pipirmahan sa December 28. Binigyang diin naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi papayag ang Senado sa ratifikasyong hindi dumaan sa tamang proseso. With that, yes, for the record, this Congress, under our leadership, will never allow a blind ratification. Paliwanag naman ni Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri kung bakit inabot hanggang holiday season ang sesyon ng Senado. Maraming nagtatanong nga, Mr. President, sa atin, bakit po tayo nag-extend way into the holiday season. Tama po sinabi ni Senator Gatchalian, Mr. President, hindi tayo papayag na lang biglang pumirma sa Bicameral Conference Committee report na hindi po nakikita pa ang enrolled copy. Ayon kay Zubiri, may mga pagkakataon umano noon na nagkaroon ng pagbabago sa enrolled bill na hindi naaprubahan sa BICAM. Maybe in the past, maraming singit, yung na-approve na sa BICAM report, napapalitan pa sa enrollment of bill na hindi dapat tama yun, Mr. President. So, just to allow our colleagues to be able to study and make sure that the Bicameral Conference Committee report is exactly was approved. Walang singit, walang insertion, Mr. President. Dahil dito, formal na sinuspinde ang sesyon ng Senado. So with that, Mr. President, I move that we suspend session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, December 29, 2025. Any objection? Chair hears none. The session is suspended until 3 o'clock in the afternoon of Monday, December 29, 2025. Sa isang hiwalay naman na panayam, inamin ni Senate President Tito Soto na posibleng hindi agad mapirmahan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. If they have started reviewing it from now up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like first week of January would be ideal. Kung sakaling maantala, sinabi naman ni Soto na hindi ito ikababahala ng Senado. Yeah, kung ganun lang naman, walang problema because diba the last time, ano pa kaming 3 months na reenacting. Sa huli, malinaw ang mensahe ng Senado. Mas pipiliin nila ang masinsinang pagsusuri at malinaw na proseso kaysa minadaling ratifikasyon at ang pagkakaroon ng kaduda-dudang 2026 national budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Okay, pagbati naman pala kay Dong Pit at kay J. Dolly at kay TFT Paloma. Maraming salamat po sa inyong pagmensahe rito kay Dong Pit. Okay? Sige. Samantala, dito tayo sa iba pang mga balita po, mga kapartner. Kumpiyansa itong si Senador Sherwin Gatchalian na hindi raw i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026 o di kay alinman sa mga provision nito. Ayon kay Gatchalian, chairman po ng Senate Committee, Finance Committee, naka-coordinate ang paggawa ng pondo sa ehekutibo.
tiwala din ang senador na tutugon ang 2026 budget sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Natapos na ng Senado ang Kamara ang Bicameral Conference Committee meeting noong December 18 upang ayusin ang mga hindi na pagkakaunawaan sa panukalang budget. Magkaiba po kasi yung kanilang bersyon. Ito rin ang kauna-unahang bicameral meeting na naka-livestream para sa transparency at accountability. Siguraduhin nyo talaga yan. At huwag nyong sabihin, kalaunan, iba ang sisisihin ninyo tapos pumirma kayo. O meron mga ganyan eh. May papuri-puri pa sa Supreme Court doon sa kautusan na isole yung pera ng PhilHealth pero kabilang pala siya sa pumirma. Oo, doon sa special provision na yon. Na nagpapahintulot na kung may excess, paano ba nagkaroon ng excess yung PhilHealth? Ang dami po mga nagkakasakit. Ang dami, magbasa ka lang sa comment section, magbasa ka lang sa mga post ng ating mga kababayan. Ang daming humihiling na taasan yung benefit package. Dismayado sila sa mababang package tapos sasabihin mong maraming excess. Ano yan? Wala nang sakit yung mga Pilipino. Wala nang kailangang bigyan ng tulong medikal. Naku po. At syempre, maipaabot talaga sa taong bayan yung mga karapat-dapat ng mga programa na nakasaad doon sa proyekto. Meron kayong ipinangako ito, gagawin namin ha. Tapos kalaunan, pag may masingit na naman, masilip na anomalya, magpo-Poncio Pilato na naman. Maghuhugas kamay. Pag tinanong, kabilang ka ba? Nako po, kabilang pala sa pumirma. Nako. Samantala, sa iba pang balita, patong-patong na reklamo ang isinampa po ng isang grupo sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Manny Ledesma. Ito ang ibabalita po, ito ay may kaugnayan dun sa paglilipat ng pondo dyan po ng PhilHealth. Ito, babalita ni Sheena Torno. Pasado alas 8 ng umaga araw ng Lunes nang dumating sa Office of the Ombudsman ang mga kinatawan ng Save the Philippines Coalition. Layunin ng grupo na maghain ng mga kasong plunder, graft, malversation at grave misconduct laban kina dating Finance Secretary Ralph Recto, nakasulukuyang Executive Secretary at Emmanuel Ledesma na dating nagsilbing President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Ugat ng reklamo ang idineklarang iligal ng Korte Suprema na paglilipat ng 60 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024 upang ponduhan umano ang iba pang programa ng pamahalaan. Yung desisyon kasi ng Korte Suprema, it became the premise of our case. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema is just the constitutionality of the transfer. Ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement. Git ng mga complainant, si Recto ang pangunahing itinuturing nilang main plunderer sa reklamo dahil sa umano ang nagpatupad ng Department of Finance Circular na nag-uutos sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC na ilipat ang pondo. Dagdag pa ng grupo, malinaw sa batas na ang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin lamang sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan o sa pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro nito at hindi para pondohan ng ibang gastusin ng gobyerno. Kaya sabi niya, inutusan daw siya ng legislators, no? Kaya nag-implement siya ngayon ng circular. At kahit labag sa batas ng PhilHealth Charter at ng Universal Health Law, the mere circular ay yun ang nag-violate. Dapat ang reserve funds ay idideposito mo sa mga interest-bearing government bonds o corporate bonds. Hindi i-align doon sa unprogrammed funds. Batay sa record, umabot sa halos 90 billion pesos ang reserve funds ng PhilHealth, kung saan 60 billion pesos ang tuluyang nailipat sa National Treasury, habang napigilan naman ang paglilipat na natitirang 29.9 billion pesos. Ngayong Desyembre ng taon, ipinag-utos na rin ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng 2026 national budget. Samantala, iginagalang naman umano ni Executive Secretary Recto ang inihaing reklamo laban sa kanya ng grupo kaugnay ng isyong ito. Tiniyak niyang handaan siyang makipagtulungan sa Ombudsman sa gagawing investigasyon. Dagdag pa nito,
Sinunod lang niya ang utos o mandato sa kanya ng Kongreso sa pag-remit ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Bukas naman ng SMNI News sa magiging panig ni dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma laban sa akusasyon ng Save the Philippines Coalition. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Sabi naman dito ni Dong Pit, nasaan na nagsasabi na hindi makakapasa yung 2026 budget na yan basta andito ako. Nakalusot pala. Actually, yung mga sinasabing titiyakin namin na walang korupsyon sa budget, lumang tugtugin na yan. Lagi na nating naririnig po yan, no? Pero sa huli, ano lang yan, papogi lang yan. Mas maganda hindi na kayo magsalita, no? Kasi, kumbaga, hindi na natin mauuto ang taong bayan. Lalo na pag ramdam nila na, uy, 6.793, tama ba? Ang budget, 6.793 trillion pesos. Bakit wala akong naramdamang mga proyekto ng gobyerno? Pero pag meron siyang nakita, naramdaman niya, hindi mo na kailangang magpapogi. Pupogi ka na sa paningin ng ating mga kababayan. Ganyan po ang mga Pilipino. Hindi mo na kailangang yung hard sell, inventa yung sarili mo para titiyakin namin na ang pera hindi mananakaw at mapupunta sa tama. Lumang tugtugin na yan. Samantala sa iba pang mga balita, mga kapartner, kinumpirma po ng NBI, National Bureau of Investigation, na hiniling ng mga kontraktor na si Sara Diskaya at 8 pa nitong kasama na manatili sa kustodiya ng NBI. Ito'y matapos na maaresto sila dahil sa kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa Manimanomalyang Ghost Flood Control Project sa Davao Oriental. Kasalukuyang nakapit si Diskaya at 8 iba pa sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Ayon naman kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, matapos ihain ang depensa ang naturang urgent motion, agad namang inatasan ng korte ang ombudsman sa Visayas at ang NBI na magkomento dito sa loob po ng 10 araw. Bukod dito, hinihiling din ng kampo ni Diskaya na payagan itong dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Samantala, pinaiimbestigahan po ngayon sa Kamara ang biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Naghain po ng House Resolution 606 ang 12 mambabatas upang alamin ang kanyang papel sa kontrobersyal na anomalya sa DPWH infrastructure projects. Sa paunang forensic examination ng PNP, na kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang sanhi raw po ng kanyang pagkamatay ay blunt force trauma mula sa pagkahulog nito, pagkabagsak. Ngunit ang kahinahinalang oras at kalikasan ng insidente ay nagdulot ng matinding panawagan sa publiko para sa mas malalim na investigasyon. Lalo na't kilala si Cabral sa pakikipag-ugnayan sa ilang mga pangunahing opisyal, kontratista at proponent ng mga kontrobersyal na proyekto. Sisilipin din ng investigasyon kung may banta sa buhay ni Cabral at kung may mga pagkukulang sa kanyang proteksyon o sa pagpreserba ng mga mahahalagang ebidensya. Layunin din ng resolusyon na matuklasan ang kanyang kaalaman sa pagpaplano, pag-aproba, pagpopondo at pagpapatupad ng ilang flood control projects. Namatay si Cabral noong December 19 matapos mahulog sa bangin sa Benguet. Naglabas naman po ng subpoena ang Office of the Ombudsman para atasan po ang DPWH na dalhin at ilabas ang lahat ng mga electronic devices na ginamit ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa Ombudsman, susuriin ng mga otoridad ang mga gadget at iba pang electronic devices upang alamin kung may mga files o datos ba ito na binura, binago o pinakialaman matapos lumabas ang issue ng flood control scandal. Layunin umano ng Ombudsman na matiyak na walang ebidensyang mawawala o di kaya ay matatago habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyang diin ng Ombudsman na inaasahan nila ang agarang pagsunod ng DPWH para sa nagpapatuloy na investigasyon. Matatandaang pumanaw si dating Undersecretary Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet.
Si Undersecretary Cabral ang tinuturing na key figure sa kontrobersyal na flood control projects dahil sa hawak umano nito ang bilyong budget insertions ng DPWH. Tatalima naman, agad magsusumite ang DPWH sa lahat po ng mga dokumento, files at data storage devices na may kaugnayan sa yumaong dating Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ito nga po ay kasunod ng subpina na inilabas po ng Office of the Ombudsman Field Investigation Office 2 noong December 22 kahapon. Batay po sa utos ng Ombudsman, ang DPWH ay dapat magsumite ng malinaw at certified true copies ng lahat ng mga dokumento, records at files mula sa tanggapan ni Cabral sa Planning at Public-Private Partnership Services. Ang mga data storage devices ay isusumite sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para sa forensic examination. Kinakailangan na magbigay din ng attestation ang records custodian na nagpapatunay na wastong pangangalaga at katumpakan ng mga dokumentong isinumite. Kasama rito ang mga sworn certification kung may dokumento device na hindi maibigay. Naninindigan naman ang DPWH sa kanilang paninindigan sa transparency at ipinangako ang buong pakikipagtulungan sa investigasyon. Iniimbestigahan din ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga nakumpiskang gamit ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa tinutuluyan nitong hotel bago pumanaw. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, walang nakuhang suicide note mula sa mga gamit ni Cabral pero may ilang dokumento umanong kailangang isailalim sa verifikasyon. Dagdag pa ng NBI, na ipauubaya na rin sa korte ang magiging disposisyon ng mga ebidensya. Patuloy ding sinusuri ng NBI ang dashcam video at selfie ng driver ni Cabral habang kakailanganin pa ng hiwalay na search warrant para makuha ang kanyang cellphone. Posible rin naman ng sumailalim sa polygraph test. Ito yung lie detector test ang driver kung kinakailangan. Samantala, sinabi naman ng PNP na wala pang pinal na konklusyon sa kaso habang tiniyak ng DPWH na susunod sa utos ng Ombudsman na isinumite ang mga device at dokumento ni Cabral. Ay, doon pa sila Doon pa sila wala kasing binigay na protection ba? Oo, kung mahalagang piece itong si Cabral o baka sinadya lang talaga. Maraming mga katanungang lumilitaw maraming mga haka-haka na parang hindi magkakatugma. Isa sa talaga sa isang panayam, parang fast talk ba yun? Na tinanong siya, ano ba ang greatest fear mo? Phobia. Sabi niya, heights. Tapos magtataka ka, nandun sa gilid ng bangin. Dito tayo sa isa sa ating mga main topic po mga kapartner. Bago lang muna yan, batiin muna natin yung mga nakikinig, nanonood dito. Sabi ni Arcelia Zineo, puro kasinungalingan lang naman ang mga pinagsasabi ng mga buhayang yan. Hola Admar, sabi ni Hazel Eyes, sa lahat po ng mga viewers, maraming salamat Rochelle Dalumpines, sabi niya, God bless po sa lahat, Merry Christmas. Sabi ni Fortaliza Arnel, yung girl deserve kaya ng Pilipinas, paano kaya yun isama din yun? Sa alin? Rochelle Dalumpinas nanonood sa ating ngayon dyan sa Lebanon. May hapon din kay Marjo Dalmar. Ayan, maraming salamat. Nagpapa-shoutout pala si Wilma Alhambra sa Dilen family, Jose family at Ate Ruth Marcos family at kay KKK ng buhay ko. KKK ng buhay ko. Love you all from Hong Kong with love. Maraming salamat. Si Lynn Marie pala ng Iloilo City. Maraming salamat sa panunood. Elena Dugiles, ano ka ba galing? Bumalik ka ba? Umuwi ka ba mula sa Kuwait? Watching po from Hong Kong si Adelaida Faner. Okay, dito tayo mga kapartner. Naglabas po ng matinding pahayag ito pong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban sa anyay walang prenong atake sa pamilya Duterte, partikular na sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nakakatawa ngunit nakakainsulto ang umano'y selective moral outrage ng ilang sektor. Ang tanong dyan,
Nagre-represent ba talaga sila sa sektor? Kung saan mas napapatawad pa daw ang may hatol na o yung may found guilty, convicted sa korte habang hinuhusgahan yung mga wala pang kaso o ebidensya. Puntahan natin yung post ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang social media. Sabay-sabay nating basahin po mga kapartner. Ito yung sinabi niya. Ito po yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Pakinggan po natin. Nakakatawa pero nakaka-insulto kung paano nagiging selective ang moral outrage ng iilan dito sa bansa. Kapag may conviction na affirmed na ng korte, biglang may pasimpati, may pa-context, may pa-nonchalance. Parang okay lang, parang minor detail lang na may hatol na. Ito yung pinagtataka. Hindi po ba meron ng sa RTC pa lang, pinatawad na, merong child abuse na nangyari. Doon kay Saturo Campo, doon po kay Franz Castro, at recently lang, ibinasura po ng Court of Appeals yung kanilang hiling po, mga kapartner. So convicted po talaga sila. Pero ang pinagtataka nitong si Congressman Pulong Duterte, pagdating dito, bakit parang choosy? Pagdating sa kanyang kapatid, ito yung kanyang sinabi, pagdating kay Vice President Sara Duterte, na wala namang kaso, wala namang ebidensya, wala namang desisyon ng korte, grabe ang atake. Trial by publicity agad, guilty agad, walang preno. Pero yung mga aw, ay mga naging attack dog guilty na, convicted na, ayun. Hindi balanse, may double standards kumbaga. Sabi pa dito ni Congressman Pulong, so ganito na pala ngayon o sa ganito na ba ngayon? Mas madaling patawarin ang may hatol kaysa sa inakusahan pa lang. Basta Duterte kasi kayo, sir. Sa panahon kasi ngayon, lahat po ng problema, lahat ng mga pinagdadaanan, lahat ng mga pangyayari ngayon dahil kay mga Duterte. Lahat isisingit sa panahon niya ni Duterte. Kahit na umupo ang dating administrasyon, bumaba na lang ang administrasyon, napakalaki po ng grado ibinigay niya sa taong bayan, hanggang ngayon, ang kasalanan pa rin ay mga Duterte. Sabi pa rito, let's call it what it is. Ito nabanggit nga natin double standard. Ang mga mahilig magsalita tungkol sa human rights, sila pa ang bumabasura sa presumption of innocence. Sabi nila, selective justice nga 'Di ba? Sila daw tong nagsusulong ng karapatang pantao. 'Di ba? Napakagandang pakinggan. Pero pag kanilang kabaro yung natamaan ng batas, ay hindi, walang human rights. Human rights nila, false allegation. Yun nga wala pang kaso, o di kaya ay wala pang desisyon ng korte na nagpapatunay na siya ba talaga ay nagnakaw, grabe na kayo makahusga. Pero hindi nyo hinusgahan itong nangyari na pinatawan ng guilty verdict ng hukom ng korte, convicted na si Franz Castro sa Turo Campo. Parang may hindi wala kasalanan sila. Ano ba talaga yun? Kung pabor sa inyo, may justice. Halimbawa, merong sa kanila, merong papabor sa kanila ang korte. No? Marami yan sila Marami kasing sinampa ng kaso laban sa kanila. Tapos pag paborable ang desisyon sa kanila, ito mga makakaliwang grupo, talagang mananaig ang hustisya. Kapag nakuha nilang desisyon, may hustisya. Pagka hindi pabor sa kanilang desisyon, walang hustisya. May failure of justice.
Oh. Di po ba? O parang kagaya nito. Hindi nila nakuha yung desisyon, paborableng desisyon. May mali dyan. Ginigipit. Pero pag nakakuha kayo ng oy, buhay pa ang hustisya. Tapos pag, halimbawa, yung kay Kian de los Santos, di ba? Yung sinampahan ng kaso during Duterte administration yun eh. Na ginamit naman laban sa Duterte administration. Kesyo, yun daw yung isa sa mga nagpapatunay ng EJK. Eh kung totoo pa yun, dapat itinago yun. Pwedeng gawin yun ng pamahalaan na hindi mapanagot yung mga pulis eh. Pero napanagot, convicted. May decision pa yung Korte Suprema. Sasabihin nila, oy, may hustisya, buhay pa ang hustisya. Pero pag hindi pabor sa inyo yung desisyon, pangit, hindi buhay ang hustisya. Ito yung punto ni Congressman Pulong. Ang mga mahilig magsalita tungkol sa human rights, sila pa ang unang bumabasura sa presumption of innocence. Ano yung presumption of innocence? Wala pang ang desisyon yung korte. Kayo nga, humiling pa nga kayo hanggang sa Korte Suprema. Talo kayo sa local court. Talo kayo ngayon sa CA. Humihiling pa kayo doon sa Supreme Court. Dito kay Vice President Sara Duterte, panay akusasyon lang. Tapos grabe kayo akusa na parang meron ng kasalanan. Ito nga, napatunayan ng Regional Trial Court, napatunayan ng Court of Appeals na may kasalanan. Hindi nyo... Ang mga sabi pa, dagdag pa ni Congressman Pulong, ang mga palaging sumisigaw ng rule of law, sila pa ang unang lumalabag dito kapag hindi pabor sa kanila ang narrative. Mga law bender yan sila. Basta pabor sa kanila, may batas. Umiira lang hustisya. Pag hindi pabor sa kanila, failure. Sympathy should never replace accountability, and accusation should never replace proof. Kung ang may kasalanan ay pinalalampas habang ang walang kaso ay pinupunit sa publiko, then the problem is not the Dutertes. The problem is the hypocrisy. Mga hipokrita. Sabi pa dito ni Congressman Pulong, klaro na kaayo ni sa kadaghanang Pilipino. Malinaw daw ito sa mga nakararaming Pilipino. Tago na France. Tago ka na raw, Castro. Pero meron pa silang meron pa silang desisyon doon sa Korte Suprema eh. Etong napatunayang guilty, bakit wala tayong kasalanan? Biruin mo, kongresista? Involved sa mga ganyan? Kesyo, tinutulungan daw nila? Kung tinulungan nila, bakit hindi sila nagpatulong sa mga pulis? Bakit hindi sila nagpatulong kung meron silang rescue mission? Aba? Ano kayo, Avengers? So yun po yung punto ni Congressman Pulong Duterte. Mga angbudyo na sila kay Inday, gusto nila na malugmok. Si Rosalinda Taguba. Dito tayo ngayon sa sinabi naman ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman po, meron pong inilabas na mga akusasyon. Itong si certain Ramil Madriaga na kesyo involved daw nasa circle daw ni Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, binulgar niya na nakinabang daw sa pera sa Pogo. So, biruin nyo, sa 2022 elections, kahit mataas na sa survey ang si Vice President Sara Duterte, noon ay Mayor Sara Duterte. In fact, pagtatakbo siya na presidente, frontrunner din yan. Kailangan pa niya ng budget mula sa Pogo. Kailangan pa niya ng pera mula sa drug lord. Para lang matalo si ngayon Senador Kiko Pangilinan. Sino pa bang tumakbo noong 2022 election, Tingnan niya natin, Vice Presidential. At least alam natin. 2022. Tingnan niya natin.
Sino bang mga tumakbo, okay, sa pagka Vice President? Ito mga kapartner, ito. Sinabi kasi na nangailangan daw ng pera mula drug lord, mula sa Pogo, at ano pang illegal na ginagawa itong si Vice President Sara Duterte para lang manalo, para gamitin sa kanyang 2022 elections. Kailangan daw niya ito para talunin ang mga kanyang mga katunggali. Sino ba ang kanyang mga katunggali? Una, si Walden Bello. Malakas ba to? Hindi niyo kilala si Walden Bello. Ito yung nanggulo sa ano eh. Nanggulo sa debate ng ano? Sa debate ng SMNI eh. Kalaban ni BP Sara yan. Kailangan daw niya ng pera mula sa Pogo at drug lord para lang matalo itong si Walden Bello. Kilala niyo ba to? Sino pang kalaban niya? Si Manny Lopez ng WPP. Isa pa, Lito Atienza ng PROMD. Si Francis, bago si Francis Pangilinan, si Willie Ong, Doc Willie Ong. Okay? Rizalito David. Carlos Serapio. Ito, si Kiko Pangilinan. Ibangga mo, Mayor Sara Duterte noon versus Senador Kiko Pangilinan. Isa pa ang malakas na kandidato noon, Tito Soto. Yung mga nabanggit natin, yun ang mga tinalo ni Vice President Sara Duterte ngayon. Okay. Kailangan para matalo yung biruin nyo. 2022 tingnan nga natin yung 2022 presidential election, ano ba yung naging resulta. Ano ba ang resulta? Okay? Si Bongbong Marcos, mga kapartner, nakakuha ng 31.6 million votes. Si Leni Robredo naman nakakuha ng 15.03 million votes. Okay? Si Manny Pacquiao, 3.6 million votes. Okay? 31 ang nakuha million ni Bongbong Marcos. Dito tayo sa Vice Presidential, no? Si BP Sara nakakuha ng 32.2, mas mataas pa sa presidente. Ang kanyang kalaban hindi man lang tumuntong sa 10 million. Si Francis Kiko Pangilinan 9.3 million, Tito Soto 8.2 million. Kahit na doon sa mga survey talagang lamang na lamang eh. Si Vice President Sara Duterte kasi katatapos lang ng Duterte administration, bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mataas na rating. So automatic, nadadama yung kanyang anak. Dapat nga tumakbo sa pagka-presidente itong si Vice President Sara eh. Nangunguna din siya. Tapos sasabihin na kailangan niya ng pera para manalo doon sa mga katunggal. Eto mga kapartners, meron pong pahayag. Bumuelta po si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga. Wala daw siyang personal na relasyon dito kay Ramil Madriaga. Nor have I ever given him instruction of any kind. Ang claim kasi nitong si certain Ramil Madriaga, inutos-utusan daw din ito ni Vice President Sara. I have never visited him in prison.
Di ba sinabi ito ng na binisita daw siya, pati nga si Trillanes din doon, nagsabi ba ata 'yon? Binisita siya, pero merong interview kay Secretary John Vic Remulla. Wala, hindi niya binisita si Ramil. Wala nasira tuloy yung script. Mismo si Congressman John Vic Remulla ng DILG, under niya ang BJMP. Nagsabi na hindi naman bumisita itong si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Sabi pa dito ni BP Sara, I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Hindi siya bumisita, hindi siya nagbigay ng instruction, hindi rin nito nakausap itong si Madriaga. Okay? The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. Yung mga larawan, di ba? Magkatabi daw sila nun eh. Yung mga ipinakita, lahat naman. Actually, nung time pala na yon, bukas si BP Sara na makipag-selfie sa lahat ng nandun. Kahit nga nung pumunta si Vice President Sara Duterte sa Japan, 2 araw yon sa Tokyo at saka sa, saan ba yung isa? Nalimutan ko na. Lahat ng mga OFW, ang dami nila doon, libo-libo yon. Pwedeng makapagpa-picture sa kanya. Doon stricto pa naman yung venue. Kung anong time lang nirentahan mo, doon lang talaga 15 minutes, dapat pack up na kayo, wala na kayo doon. So ang ginawa, kasi lagpas-lagpas na doon sa time, doon na sa labas. Wala ding sariling ilaw doon. Nagpa-ilaw na lang ng cellphone para lang makapagpa-picture ang lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, pag may picture, merong involved agad? Pwede namang tagahanga? So, ang sabi niya dito, the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof. Walang katibayan. No documents, walang mga dokumento, no corroboration, only accusations, bare allegations, mga akusasyon, mga aligasyon. No matter how loudly repeated, kahit ilang ulit daw itong banggitin, amount to nothing more than noise. Ingay lang daw ito. Walang, kumbaga sa ginagamit ko lagi na termino, same as useless. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Kung pagbabasahin natin ang payag nito ni Vice President Sara Duterte, desperado lang daw itong si Madriaga para makalaya, nagpapagamit daw para sa paninira sa kanya. Meron kasi itong mga kasong kriminal na kinakaharap. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na out of desperation yan, kaya kung ano-ano lang tinatanggap ng mga offer para lang ma-release siya sa pagkabilanggo, sa detention. He is now disseminating false statement to government authorities as part. Okay, ito matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte po, mga kapartner. Sabi niya, he is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. So, ito daw mga pinapakalat na mga pahayag ni Madriaga, lalo na yung mga nagpapalaki din dito sa mga testimonya. Nagpapalaki, kumbaga, parang ginagatungan itong testimonya ni Madriaga po, mga kapartner.
at ipinapakalat, pinaparinig sa mga government authorities, parte daw, bahagi raw ng effort para hadlangan ang posibleng kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente sa 2028. In short, mga paninira lang. Paninirang, syempre, siya yung frontrunner. Biruin nyo. Pero kung kayo ay naniniwala na pera lang ng... Walang support mula sa taong bayan si BP Sara kasi pera ng galing sa Pogo, galing sa ano. Bakit maninira pa kayo? Bakit ayaw nyo lang harapin ng mano a mano? Diba? Mano a mano sa halalan, mga kapartner. Sabi ni Junvic Remulla, walang katibayan na pumunta si Vice President Sara. Parang nabanggit niya, bumisita, mabilis lang naman daw, nagkumustahan lang. Doon naman ito kay dating Congressman Arnie Teves. After October pa atin, after nun, wala na. So mismong si Secretary Junvic Remulla na nagpasinungaling dito, mga kapartner. Security guard lang ata to eh. Piruin mo, sabi niya, claim niya parang pinabuo siya ng BPSPG. Tapos hindi pala siya PMA, hindi nga siya yata sundalo. Security guard lang ata to eh. Nako po. Samantala, base lang tayo ng mga komento. Kung hindi kayang i-lead ang bansa, lalo na sa matas na posisyon, ibigay na yan kay BP Sara, sabi ni Dong Pit. Sa iba pa natin, takot na sila ngayon. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nilang paninira. Nako po. Si Rizal Peña ng Hong Kong, maraming salamat sa panonood. Watching from Kuwait, si Jenny Patoy. At sa mga natin dito napadpad na mga bashers, maraming salamat sa mga troll. Maraming salamat. Ang dami niyang mga message sunod-sunod. Maraming salamat sa inyong pagbisita, nakadagdag kayo ng viewers natin. Catherine Labendorfer, paano ba ito basahin? Diyan po sa Germany, with love. Maraming salamat sa panonood. Si Noel Agre ng Vancouver, Canada. Maraming salamat. Aling Vicky Mix, maraming salamat sa panonood. Sa inyo, si Junvic, wala na tagay og script. Sabi ni Elena Dugilis. Argelia Zinanya, kahit anong paninira, tumataas yung rating. Mataas pa rin yung rating niya, ha? Mga kapartner, siya pa rin yung may pinakamataas na rating. Na yan? Kaliwat ka ng paninira na yan. Tapos, ang bumababa, ang rating ng presidente. Try nyo kaya wag nang siraan. Baka kasi mabaliktad. Baka kaya siguro mataas yung rating kasi patuloy yung sinisiraan eh. Try nyo baliktarin. Purihin niyo si BP Sara Duterte, mga Duterte. Baka malay ninyo, mabaliktad. Kasi the more ninyong sinisiraan, mataas pa rin yung rating. Siguro try natin na baliktarin. Wag nyong siraan kaya. Baka, malay nyo. Sheila64, buti pa ang trolls, may shout out from you. Okay, welcome dito yan. Oo. Yung mga trolls na yan. Welcome yan sila, mga trolls. Paulit-ulit yung kanilang mga misay, mga flood post nila eh. Si Boy. Boy! Hindi na pala niya mapapanood itong aking pag-shoutout sa kanya. Samantala, ulitin lang natin ilang araw na lang bago magpasko. Naku po, napakabilis. 2 araw na lang, Christmas na. Showa from Japan. Maraming salamat sa panonood at sa kay MG. Shout out from Hong Kong. Merry Christmas po sa inyo. Sa mga ninong-ninang ko, naalala nyo pa ba ako? Sumayin nyo po ang programa ang SMNI Nightline. Mamaya pala magsasama-sama ulit tayo sa SMNI Nightline News po, mga kapartner, ha. Pero ako magpapaalam po dito sa Makialam. Magsasama-sama tayo ulit. Siguro magla-live pa rin tayo during panahon ng bisperas ng Pasko. Kwentuhan lang at greetings lang sa mga habang kayo'y nag-aantay sa orasan kung kailan mag 25, subukan natin mag-live. Kwentuhan lang tayo, ha?
Wag lang yung mga maiinit na mga kwentuhan lang tayo para mag-greetings tayo bukas sa mga kapartner. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, patuloy po nating ipagdasal. Unang-una, ipagdasal natin, bansa natin. Layo tayo sa kalamidad. Buti walang kalamidad na dumaan ngayong buwan na ito. Sana naka-recover na yung mga naapektuhan ng kalamidad dito sa mga nakalipas, yung mga bagyo, lindol. At least man lang talagang tawag nito, maka-experience sila ng Merry Christmas at Happy New Year. Sa mga inaanak ko, nasa March ako sa December 20. Ano raw? Oo. Pagdasal din po natin ng ating pong gobyerno, yung mga namumuno sa atin, malay nyo, magmilagro po mga kapartner. Gigising sila na, uy, ang sama pala ng ginawa ko. Naging abusado pala ako. Magbabago na ako, baka kunin ako ni Lord. Sana may magising. Patuloy natin ipagdasal yan ng mga kapartner, ha? Pagdasal ninyo natin na wala tayong sakit, lalo na sa bagong taon. Isama nyo na sa remaining days sa 2025. Baka sabihin na, sige, wala kang sakit sa susunod na taon, merong remaining days pa, ngayon ka magkakasakit. Nako po. Patuloy natin, ha? At saka ingat po, ingat sa ating mga kababayan na sa inyo pong pagbiyahe, pag-uwi po ninyo sa inyong mga probinsya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!